Higala, kamusta? May adlaw niya ang nagbagag-init nga mabalita hatod kaninyo sa Radyo Ronda Balita sa Udto. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 6 sa bulan sa Disyembre, tuig 2023. Ako ang inyong tigbalita ko sa Ronda Rose Mondihar. Sa ulan sa mga balita, una balitang lokal. Nabantog nga mayor og movie producer sa Lanao del Norte gipasidunggan sa Bangko Sentral ng Pilipinas isip usa ka outstanding stakeholder. Sa laing nga bahin, one entry policy sa tanang simbahan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, subling gipatuman ni Mayor Rolando Clarix Uy. Gipasidunggan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sinunungan Lanao del Norte Mayor Marcos Mamay isip outstanding stakeholder nga gipagayon sa Dakbayan kagahapong adlaw. Si Mayor Marcos ang nabantog isip most outstanding Filipino sa natad sa pagserbisyo sa publiko. Presidente sa League of Municipalities of Lanao del Norte, chapter o Vice President sa League of Municipalities LMP National. Sayang administrasyon ay himang pinakaunang na drug cleared ang iyahang munisipalidad sa Tibuok, Leon Jess sa tuig 2018. Outstanding Mayor of the Year, ang Champion for Peace and Development ug usa ka movie film producer o kasamtangan nga producer sab sa Mamay the Movie. Kauban ang nabantog nga actor nga si Jeric Raval o Aramina obo sa Mamay Production. Makauban na to live via Zoom direktamente gikan sa iyang namutangan sa Lanao del Norte, no other than ang usa ka visionary man, the beacon of hope and the champion of peace and development, no other than Mayor Marcos Mamay. Mayor, mayong adlaw. Mga adlaw po no sa tanan o sa inyo, labi na sa inyo diha sa station no. Mayong adlaw o daghang salamat sa opportunity na ma-interview po ninyo. So maraming salamat po. Alright, Mayor, in a brief na for 5 minutes lang po, in a brief, kinsa ba si Mayor Mamay ng Lanao del Norte and the whole country sa nasod Pilipinas? Po, pakilala ko po lang po sa sarili ko, no? Mayor Marcos Mamay po ng Nunungan Lanao del Norte. Tayo po yung League of Municipalities of the Philippines President ng Lanao del Norte. And at the same time, National Vice President po ng Mayor's League of the Philippines. At the same time, tayo po yung advisor ng Actors Guild of the Philippines at saka Showbiz Industry Alliance. Then, movie producer po tayo. So, guys, I would like to take this opportunity din na i-promote natin yung movie natin entitled Mamay. That is my life story po, no? Starring Jeric Raval, Aramina po, Victor Neri at saka Paul Rabales. Marami pa pong iba. Ba't naisip nyo na mag-produce sa pelikulang Mamay po? What's behind the Mamay movie? Actually naman po bilang isang public servant at the same time, alam po natin for the past 2 years no na pandemic, so na-deprive po yung showbiz industry, yung movie industry. So kahit paano po makatulong po tayo nabuhay ulit yung movie industry through our effort po, no? So kailangan po natin magtulungan. Yun nga po lagi kong sinasabi, kailangan po yung collaboration ng LGU at saka lahat ng sectors po para magkaroon po ng kabuhayan na yung lahat ng mga sectors po para matulungan po natin sila kahit paano. Kung pag-usapan natin ang buhay sa kapulisan, no, naging bida na si Jeric Raval. Ba't naisipan niyo po na makapartner niyo si Jeric Raval? Kasi part po naman na highlight po sa movie natin to, ito yung pong family feud or tinatawag sa Muslim na rido, no? Okay. Na naging culture po ng mga Muslim. So, meron po siyang action. Kaya alam po natin si Jeric Raval ay action star. Okay. So, which is angko po, no? Which is appropriate po sa role niya. So, kaya po natin siya kinuha. Alright. Mayor, gaano ba ka-importante na maging masusi at saka maging mag-act like a leader, no? Yung magampanan ng isang leader ang tinatawag ninyo na rido, yung feud po. Actually, no, I will speak on behalf sa area of my area of responsibility, no, in the municipality of Nunungan. Actually, ang Nunungan kasi had been tagged as the rido capital sa buong Lanao del Norte. Okay. So luckily nanalo po tayo, so tinutukan po natin yan. So, yan po, nagawan po natin ng paraan para maging peaceful po ang lugar. So, alright. Mayor, makonsidera ba natin ang Nunungan Lanao del Norte as one of the naging armed conflict noon at saka ngayon
may matatawag ba tayong from arms to farm? Yes po. Actually, kasi ang nunungan, okay. Although nasa remote area po, no, yan po pinakamalayong lugar, municipality sa Lanao del Norte, pinaka-remote po yan. But then when it comes sa peace and order naman po, lalo na po pagpasok natin sa politika, since may assumption, so hindi po naman natin sinasabi na control natin, although meron pa po. So gradually, mawala po ang mga family feud na kasi yan po ang pinakamalaking concern natin yung family feud o RIDO na tinatawag natin sa mga Muslim. So yun nga po, from time to time ginagawa po natin with the help po ng governor natin, ng provincial government, headed by Governor Anging Quebra sa Dimaporo. So from time to time, sinisettle po natin yung mga family feud along with their support. So kaya po na-realize po, na-materialize po yung family feud. No, nagkakaroon tayo ng mga settlement from time to time. Alright. By the way, Mayor, no, since that, anyway, may contact man tayo, so siguro tomorrow or some other day makasama ka namin. In a brief, ano po ang masasabi niyo tungkol doon sa MSU, Marawi bombing po? Okay, kami po nakikidalamhati po no sa pangyayari sa MSU. So di po natin kasi control ang mga pangyayari. So andiyan na yan. So ang sa atin lang huminahon lang po tayo kasi ang dami kasing lumalabas na ganito kung sino-sino ang biniblame. So ang kinakailangan kasi diyan is magkaintindihan tayo, magkaalaman po kung ano talaga yung totoong nangyari. Saka huwag tayo basta-basta mag-blame kung sino sa yung mga basta alamin natin talaga kasi may kanya-kanya po kasi tayong trabaho, may investigation naman. So time will come that we will be able to realize, mamaterialize po natin, magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman, no? Kung sino-sino talaga yung nasa likod ng pangyayaring yon, sa bombing na yon. Alright. So sa atin lang, huminahon lang po. Saka condolence po sa pamilya po na nasawi. So kinakailangan po yung pag-iingat lang po. Alright. Mayor, with that, no, maraming salamat po and hopefully, no, makasama ka pa rin namin sa himpilang ito, no, kahit via Zoom lang po. I think we are busy right now kasi may biyahe pa po kayo. At your end, Mayor, and a message lang po. Una sa lahat, no, maraming salamat sa team po ninyo, no, sa RPN, no, so maraming salamat. This is a great opportunity po na ma-interview po ninyo so that kahit paano po sabi po natin at mga hinaing natin, ano pong meron, no, yung mga developments sa Nunungan, knowing dapat na Nunungan had been deprived for the past decades when it comes to peace and development, to be exact, 30 long years po na deprived when it comes to peace and development. So timely, nanalo po tayo, so ginagawa po natin ng Nunungan. So I would like to take this opportunity din na natin kung i-promote natin kung ano meron ang Nunungan, no? Mga potential na meron tayo. This is part of promotion din. Kasi actually Nunungan kasi very potential when it comes sa ecotourism. Okay. So meron po tayong 3 lakes, meron po tayong 4 na waterfalls, at saka meron po tayong 5 caves. At saka hopefully magiging wild bears capital po tayo sa buong Pilipinas. Wow. Then sa ngayon po, meron tayong ginagawa, nag-establish po tayo ng strawberry farm. So meron tayong magkakaroon tayo ng grapes po. At saka marami pa po, knowing the fact ng Nunungan kasi, very ideal po init sa lahat ng crops po. Napaka-fertile po ng lupa. Alright. So, Nunungan kasi magiging food basket po sa buong Lanao del Norte. So maraming salamat po sa opportunity na to. Alright. Maraming salamat din po. Assalamualaikum po.